Kabanata 451. Ito ang magiging simula ng pelikula, kaya ito ang pinakamahalagang bahagi dahil kailangan itong magbigay ng malakas na epekto sa mga manunood. Kailangan itong maging pinakakaakit-akit at nakabibighani na eksena, sadyang astig at maluho. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, ang pangunahing ideya ni Daniel ay gawing talagang kahanga-hanga ang unang eksena. Ang bidang lalaki at ang babaeng bida na naka-crossdress ay kailangang pantay na may tugma, nang walang mas magaling kaysa sa isa. Sumagot lang si Yurick nang may pag-aalinlangan matapos siyang kausapin ni Daniel. Sa halip na siya, dapat niyang kausapin si Luna tungkol dito. Hindi ba dapat mas mag-alala siya kay Luna sa eksenang ito? Napansin ni Daniel ang kanyang kayabangan at umaasa na lang siya na sana ay maging ganito pa rin kakumpiyansa at kalmado si Yurick sa mga susunod na panahon. Arg! Biglang sumigaw ang assistant sa tabi ng direktor at nahulog sa lupa ang mga props na hawak niya. Napatingin ang lahat sa direksyon kung saan siya nagulat, pagkatapos ay nakita nila si Luna na nagpalit na ng bagong damit. Nanlaki ang mga mata ng ilan dahil ito ang unang beses na nakita nila si Luna. Ang daming magaganda sa grupong ito. Sino yan? Akala ko puro lalaki at babaeng bida lang ang nasa eksenang ito. Ah, baka ang bidang babae. Binabati kita, tama ka. Siya ang ating bidang babae na si Luna Windsor. Wow, ang astig ni Senior Luna sa damit na ito. Tagmang-tugma, nakatitig si Roxanne kay Luna at tinawag itong, Senior, tuluyang nakalimutan ang pagrereklamo nito sa manager niya dati. Tiningnan ni Daniel ang kasuotan ni Luna at tumanggaw ng may kasiyahan. Mukhang sulit naman ang malaking halaga ng perang ipinuhunan para sa kasuotan at mga props ng pelikula. Sumulyap si Nolan at mahinang bamulong, ayos lang siya, sa tingin ko mas astig pa rin si Yurick. Nabahala si Yurick nang makita niya si Luna, ngunit hindi siya masyadong kinabahan dahil handa na siya sa tanawin. Napakaganda ni Luna sa formal na kasuotan ng lalaki ngunit hindi naman niya inagaw ang atensyon sa kanya. Kung tutusin, mas matangkad siya kaysa kay Luna. Umiling si Daniel nang makita ang tiwala ni Yurick. Nandito na ang lahat, magsimula na tayo. Tumigil ang lahat sa pag-uusap at pumunta na sa kani-kanilang mga pwesto. Aksyon! Sa ballroom, nakabukas ang mga ilaw. Isang maliit na banda ang tumutugtog ng nakaka-relax na musika sa entablado sa gitna ng silid. Nakasuot si Yurick ng kumpletong itim na formal na suit. Lumitaw ang kanyang matatag na anino sa dulo ng hagdanan at sa likuran niya ay si Luna na nakasuot ng puting suit, tahimik na nakatayo roon. Habang nasa atensyon ng lahat, pareho silang naglakad pababa ng hagdan. Mas simple ang itim na suit ni Yurick kaysa kay Luna. Nakasuklay ang kanyang buhok at inaayos ang kanyang mga manggas ng may pagmamalaki, mukhang walang takot at walang pakialam sa mga nakamamanghang titig ng mga bisita. Siya ay eksaktong katulad ng karakter na inilalarawan sa script, ang marangal at mapagmataas na si Jaren Caden. Kasunod ng script, tumalikod si Yurick at tahimik na nagsalita kay Luna. Nang akala niya ay naipunan niya ang lahat ng atensyon sa kanya, ngumiti si Luna at sumulyap sa kanya. Namulaklak ang kanyang ngiti at naglabas siya ng isang dituwirang alindog na hinabi ng kumpiyansa at pagiging mapayapa. Bigla, lahat ng aktor ay nakaramdam ng pagkagulat habang nakatitig sa kanya. Maging si Yurick ay natigilan din. Bigla, nawalan ng kontrol ang lahat. Isa itong inaasahang pagkakamali. Hanggang sa sumigaw ng pag-uulit si Daniel, ang ilan sa kanila ay hindi pa rin sigurado sa nangyari. Lalo na si Yurick, ang pinakamalakas na epekto sa kanya dahil siya ang pinakamalapit na tao kay Luna ngayon lang. Sa totoo lang, inamin niya na mahusay umarte si Luna bilang isang lalaki pero hindi niya inaasahan na maaga nito ang atensyon dahil noong magkasama na sila, nakatingin pa rin sa kanya ang lahat. Pero, nang sandaling ngumiti si Luna at tumingin sa kanya, nagbago ang aura sa paligid niya at biglang hindi maalis ng lahat ang tingin sa kanya. Paano kaya ito nangyari? Tulong, tulong, nanghihina na ang mga binti ko. Iniabot ni Roxanne ang kanyang mga kamay sa katabi na si Nolan. Hinihingal siyang napasigaw, grabe, nakita mo ba yon? Sobrang kaakit-akit ni Senior. Kung titingnan, mas kahanga-hanga si Yurick pero ang ngiti ni Senior ngayon ay napakaganda. Panipi. Dumilim ang ekspresyon ni Nolan. Hindi niya aaminin pero sa pagkakataong iyon kanina, bumilis ang tibok ng puso niya. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang ibang staff at mga aktor, maraming lalaki rin ang natigilan. Hindi lang ang kasarian niya ang nakaapekto sa lahat. Kalmado si Daniel dahil inaasahan na niya itong mangyayari. Lumapit siya kay Yurick at pabiro na sinabi rito, Yurick, ituloy mo lang yan, huwag mong hayaang agawin ng isang babae ang atensyon. Tumanggo si Yurick, hindi na siya magiging pabaya muli. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit siya kinausap ni Director Dan kanina. Pumwesto na kayong lahat sa inyong lugar. Uulitin natin, sabi ni Daniel sa ibang mga aktor, magaling ang performance ninyo ngayon lang. Ang galing ng mga kahanga-hangang ekspresyon ninyo. Ipagpatuloy niyo lang ang takbo, pero huwag lang kayong tumitig sa isa sa kanila. Silang dalawa ang hahangaan ninyo. Isa na mayabang at isa na mabangis, pantay ang pagkakatugma nila. Alam talaga ni Daniel na ang susi sa eksenang ito ay si Yurick, kailangan niyang maging kapantay ni Luna para makuha ang pinakamagandang tugon mula sa ibang mga aktor. Hindi dapat magkaroon ng mataas na inaasahan mula sa mga aktor sa madla. Minsan, mas mainam na magkaroon ng natural na reaksyon mula sa kanila. Mas makabubuti kung ang eksenang ito ay hindi na muna sa unang pagkakataon dahil alam na ng mga manunood ang susunod na mangyayari sa pangalawang pagkakataon at mas kaunti na ang magiging epekto.
Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula na ang pangalawang take. Sige, maghanda na kayong lahat, magsisimula na tayo. Pagpapaalam ni Daniel sa lahat ng artista. Brother Lou, tumatawag ang direktor, magsiayos na kayo agad. Galingan mo, Brother Lou. Bigla na lang tinawag ng mga staff si Luna na, Brother Lou. Ngumiti si Luna sa lahat. Iniabot niya ang kanyang mug kay Lottie at ang hand warmer kay Roxanne, pagkatapos ay naglakad siya patungo sa eksena ng shooting. Huminga ng malalim si Yurick at pinakalma ang sarili. Nabigla siya kanina pero handa na siya sa pagkakataong ito. Hindi na ito mauulit. Kalmado niyang tiningnan si Luna at ipinikit ang kanyang mga mata. Nang idilat niya itong muli, ang aura sa paligid niya ay lalong naging parang aura ng isang binata mula sa isang maharlikang pamilya. Kabanata 452. Tumugtog ang malamyos na musika habang ang mga bisita ay nagsimulang mag-usap at masayang tumatawa. Matatag na humakbang si Yurick pababa. Ang posture niya habang naglalakad ay resulta ng profesional na pagsasanay at ngayon, mas maingat pa siya, malinaw na mas mahusay ang pagganap kaysa sa nakaraang pagkuha. Ang buong kilos niya ay mayabang, marangal, at kahanga-hanga. Nakipagtulungan din ng mga aktor sa madla at nagpakita sila ng isang gulat na ekspresyon. Pagkababa niya, kinuha ni Yurick ang isang baso ng alak sa kamay ng waiter, at natural na humarap para kausapin si Luna sa tabi niya. Walang dialog, kailangan lang nilang umarte na parang kinakausap ng bidang lalaki ang bidang babae. Kung tungkol naman sa kung ano talaga ang kanilang sinabi, nasa mga manunood ang paghula para sa kanilang sarili. Ang pagganap mismo ng mga aktor ang magtatakda kung ano ang iisipin ng mga manunood. Tuldok-tuldok. Sa pagkakataong ito, tinaas ni Luna ang kanyang mga kilay at gumala ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Yurick ng may pang-aasar. Ang bahagyang ngisi sa kanyang mga labi ay kaakit-akit, agad na nalampasan ang lahat sa tabi niya. Para sa kanya, hindi naman masama ang performance ni Yurick kanina. Gayunpaman, kung ikukumpara kay Luna, ang bidang lalaki na kanilang nakitang malakas at maangas ay biglang tila medyo mahina. Pakiramdam pa nga nila ay masyado siyang mapagpanggap na parang isang pabo na nagladlad ng mga balahibo. Sa kabilang banda, hindi naman iniisip ni Luna na maakit ang atensyon ng iba, pero siya mismo ang dahilan kung bakit nakatuon ang lahat ng tingin sa kanya. Hindi lang iyon, napansin din ng lahat na sa likod ng malaya at walang pagpigil ng mga titig ng pangunahing babae ay may nakatagong kislap. Isang lihim na damdamin na itinago niya para kay Jeren. Sa pagkakataong ito, hindi lang basta kahanga-hanga ang pagganap ni Luna, puno ito ng damdamin, na agad na naghila sa mga manunood papasok sa mismong mundo ng pelikula. Halos magkaiba ang dalawa, parang langit at lupa. Walang duda, isa pa rin itong hindi magandang kuha. Maging si Daniel ay namangha. Makikita sa mga mata nito na nakapulot siya ng isang hiyas. Akala niya ang pagganap ni Luna kanina ay ang tugatog ng kanyang karangyan, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pala iyon ang kanyang pinakamahusay. Samantala, ramdam ni Yurick ang mabilis na tibok ng kanyang puso, dala ng bigat ng pakiramdam na hindi niya kayang akyatin ang isang matayog na bundok. Nang magdesisyon siyang pasukin ang industriyang ito, sinabi sa kanya ng lahat na batay sa kanyang mga katangian, siya ay ginawa para dito. Natiyak na magtatagumpay siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa wakas ay alam na niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging ginawa para sa industriya ng libangan. Habang pinagmamasdan ni Daniel ang hitsura ni Yurick, natakot siyang baka mawala ang kanyang kapanatagan. Hawak ang script, lumapit siya at ipinaliwanag muli, Yurick, malaki na ang pagunlad ng pagganap mo kanina. Ibigay mo lang ng kaunti pang effort at panatilihin ang ganitong ritmo. Sa script, si Jeren ay isang taong labis ang pribilehiyo, kaya hindi lang siya dapat nakakabighani, mas mahalaga, maipakita mo ang kayabangan na taglay niya dahil siya ay nasa rurok ng kapangyarihan at impluwensya. Kung tungkol lang ito sa pagiging gwapo, magiging sikat na artista na lang siya. Napakahalaga ng klase at tingin, naiintindihan mo ba? Pansinin mo ang pagganap ni Luna dahil ang pangunahing babae ay dumaan sa pagitan ng buhay at kamatayan, kaya bawat kilos at bawat titig niya ay may dalang pakiramdam ng paglayo. Ang sakit at dalamhati sa pagkamatay ng kanyang mga mahal sa buhay. Pati na rin ang pagmamahal at paghanga na hindi niya maipahayag sa kahit kanino, ang kanyang pabaya at ang larong ito ng buhay, lahat ng ito ay naipapakita sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Alam ko, Director, salamat. Tiningnan ni Yurick ang replay ng kamera at nasalayan kung paano siya natabunan, para bang isang payak na payaso. Sa instinct niya, gusto niyang burahin ang buong recording. Hinaplos ni Daniel ang kanyang balikat. Bibigyan kita ng 10 minuto para maayos mo ang sarili mo. Matapos iyon, lumakad si Daniel patungo kay Luna na napapaligiran ng isang grupo ng mga babae. Agad na tumayo si Luna. Director Dan, gusto niyo po ba akong turuan tungkol sa script? Ha, turuan. Naiinis na sagot ni Daniel sa kanya, ikaw na batang bastos, paano mo nagawang itago ang potensyal mo sa akin noong nakaraan? Matapos lumabas ang mga salitang iyon sa bibig niya, napagtanto niya na hindi niya namamalayang pinagalitan niya ito bilang isang little punk. Inosenteng tumingin si Luna kay Daniel at sinabi, hindi, noong nakaraan, ako lang ang sarili ko. Hindi mo ako hinayaang subukan ng kahit anong eksena. Ang regular niyang kakayahan sa pag-arte lang ang dala niya noong huling pagkakataon. Hindi nakapagsalita si Daniel. Pagkalipas ng 10 minuto, nagsimula na ulit ang shooting. Paulit-ulit silang nagkaroon ng hindi magandang kuha, at kadalasan ay dahil hindi makasabay si Yurick sa bilis at ritmo ni Luna.
Magkaibang-magkaiba talaga ang antas ng kanilang talento. Gayunpaman, mataas ang pamantayan ni Daniel para sa eksenang ito. Kaya wala siyang tatanggapin na kahit kaunting kapintasan. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang ganitong takbo, malamang ay abutin ng walang katapusan ang shooting na ito. Sa totoo lang, nasa bingit na ng pagkaputol ang katinoan ni Yurik, hindi na sila pwedeng magpatuloy ng ganito. Sa inis, walang pag-aatubiling sumigaw si Daniel ng cut sa kalagitnaan ng eksena. Pagkasigaw niya nito, hindi na napigilan ni Yurik ang sarili. Galit niyang hinubad ang kanyang suit at ibinato iyon sa sahig. Malalaking hakbang ang ginawa niya palapit, habang ang dating gwapo niyang mukha ay nababalutan ng madilim na ulap at nagmistulang napakabagsik. Napakabigat ng buong kapaligiran, halos sumabog na sa tindi ng tensyon. Walang sinuman sa mga artista at iba pang crew ang naglakas loob na magsalita. Nang makita ng munting assistant na nawawala na sa kontrol si Yurik, dali-dali siyang lumapit para awatin siya. Yurik, saan ka pupunta? Unang araw pa lang ngayon, huwag kang gumawa ng gulo. Magtiis ka muna, sinabi na nga ng direktor na mas gumaganda ang pagganap mo sa bawat take. Taliwas sa pagsabog ng emosyon ni Yurik, si Luna na nakasuot ng puting tuxedo na may estilong Ingles at may bahid ng klasikong dating ay bahagyang niluwagan ng kwelyo, isinilid ang isang kamay sa bulsa, at walang pakialam na naglakad palapit. Sumakit ang ulo ni Daniel habang minamasahe ang kanyang mga sentido. Lumapit siya at hinayla si Luna sa isang sulok, saka ibinaba ang boses habang pinapayuhan siya, nakita mo naman, hindi talaga masama ang pagganap ni Yurik. Pero baguhan pa rin siya, kaya pwede bang pigilan mo muna ng kaunti ang sarili mo? Ang tanging solusyon ngayon ay pigilan si Luna. Nang marinig ito ni Luna, mabilis siyang tumingin kay Yurik, at saka nagsalita, ano kung baguhan lang siya? Bilang isang lalaki, hindi niya alam ang mga pangunahing kaalaman sa pagiging gwapo, kaya mas makabubuti kung aalis na siya sa industriya sa lalong madaling panahon. Hindi nakapagsalita si Daniel at gayon din ang lahat ng lalaking naroon. Masyadong malupit ang mga sinabi niya. Walang malay na lumingon ang lahat kay Yurik at sa katunayan, kumukulo na ito sa galit. Total, bata pa naman siya at mainitin ang ulo. Si Yurik, na handa nang umalis ng padalos-dalos, ay natambo nang marinig ang pangungusap na ito at naikuyom ang kanyang mga kamao. Sumimangot siya, Director Dan, tara na, ulitin natin. Sa unang pagkakataon, nag-alangan si Daniel. Sa kasalukuyang asal ni Yurik, kung hindi pipigilan ni Luna ang ilan sa kanyang karisma, magiging napakadelikado ang sitwasyon. Kapag nagkaroon na naman ng panibagong hindi magandang kuha, tiyak na mag-iiwan iyon ng anino sa psikolohikal ni Yurik, isang aninong maaaring hindi na niya malampasan. At para sa isang artista, ang ganitong uri ng anino ay nakamamatay. Pinahahalagahan ni Daniel ang kanyang mga talento, kaya hindi niya kayang isugal ang ganitong panganib. Tara na. Sa kasamaang palad, kapwa sila matigas ang loob at nakapwesto na sa kani-kanilang lugar, handang magsimula. Nagpalitan ng tingin sina Daniel at Luna, at nang maramdaman nila ang kalmado at maayos na disposisyon ng isa't isa, bahagya silang nakahinga ng maluwag. Batay sa kakayahan ni Luna sa pag-arte, kaya niyang ilabas at pigilan ang kanyang emosyon kung kailan niya gugustuhin. Dapat sana ay nagpigil siya nang mapansin niyang may hindi tama. Total, wala naman silang suman ng loob at wala siyang dahilan para durugan ang isang baguhan. Sa katunayan, ayon sa mga naobserbahan niya kanina, gumaganda naman ang pagganap ni Yurik sa bawat take, kaya marahil. Kalaunay makukuha niya din ito. Kabanata 453. Nang maisip niya ito, napangiti si Daniel at sa wakas ay sumigaw, aksyon. Pidyo ang hininga ng lahat at nanood. Nagsimulang tumugtog ang quartet sa gitna habang nakasabit sa ibabaw nila ang malapanaginip na kristal na chandelier habang lumilipad at umiikot ang mga palda sa dance floor. Sa dulo ng paikot-ikot na hagdanan, may dalawang lalaki, ang isa ay nakasuot ng puti at ang isa ay nakaitim, ang isa ay nasa harap at ang isa ay nasa likuran, ang isa ay marangal at ang isa ay mahinhin, parehong dahan-daang bumababa. Sa pagkakataong ito, ang kabuuang tindig ni Yurik, mula sa bawat hakbang niya, hanggang sa kanyang aura at titig, pati na rin sa sandaling ibinalik niya ang mapang-akit ng ngiti ni Luna ay perpekto sa bawat detalye. Para silang dalawang bituin na pantay na nagniningning, na nagpapatingkad at nagpapaganda sa isa't isa. Cut, hindi masama, ang galing. Halos lahat ay nakahinga ng maluwag matapos ang emosyonal na panawagan ni Daniel na mag-cut. Sa wakas ay mapapawi na rin ang pag-aalala sa puso ni Daniel. Mabuti na lang at, nagawa na rin ni Yurik. Kung hindi niya ginawa, malamang ay natabunan na siya nito. Gayunpaman, nang malumpasan niya ito, tiyak na nakamit niya ang malaking tagumpay at pag-unlad sa kanyang pag-arte. Wow, ang galing. Kumabog ng mabilis ang puso ni Roxanne. Halos sumabog ang Fujoshi na nasa loob ko. Sobrang gwapo nila. Hindi alam ni Jeren ang nararamdaman ni Blair, tinitingnan niya lamang ito bilang isang mahusay na kasamahan at mabuting kaibigan. Ngunit ang kanilang malapit na ugnayan at ang kakaibang chemistry sa pagitan nila ay sapat nang humaplow sa puso ng lahat. Na tila pinapaabot sa mga manunood ang damdamin ng babaeng bida. Si Nolan ay kitang-kitang naiinggit, na para bang labis siyang nasaktan ng magkasintahan. Sige, ang ganda-ganda nila, ang bungad niya, halatang may halong selos. Habang ang lahat ay pumapalakpak at pumupuri sa kanila, si Yurik naman ay hindi nagpapakita ng kahit kaunting ginhawa. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan,
Kinuha ang bote ng tubig mula sa kamay ng kanyang katulong, at hinigop ang kalahati nito, habang malakas na kumakabog ang kanyang dibdib. Para lang itong isang eksenang nagpapakita ng pagiging cool, ngunit parang nakasaksi sila ng isang labanan. Pakiramdam ng mga nakasaksi, parang nanatili pa rin sila sa pagkabigla. Tumingin si Nolan kay Luna ng may bahagyang kaba, napansin niyang tila walang pakialam ito, bago siya lumapit kay Roxanne at sabi, "Roxy, sigurado ka ba na ang tinutukoy mo kanina ay siya rin ang nakikita natin ngayon? Nakakatakot, di ba? Saan na napunta ang kabaitan at ang maalalahan ng puso niya?" Sinabi niya na mahusay siyang tumutulong ang mga baguhan para makapasok sa tamang mood at na matututo silang mag-arte ng may pasensya sa kanya. Ipinagmamalaki pa niya na sa ilalim ng kanyang gabay, magiging napakadali ng pag-arte. Naglalaro ba siya ng kasinungalingan? Unang eksena pa lang, at muntik nang bumagsak si Yurik dahil sa kanya. Nagpapasalamat na lamang siya na hindi niya kasama sa maraming eksena si Luna. Kinagat ni Roxanne ang kanyang labi at sumagot, pero noong umaarte siya kasama ko, napakamaalalahanin at napaka-relax niya talaga. Sa tingin ko hindi mo masisisi ang ating senior para dito. Maliban na magkaroon siya ng ganitong kahangahangang husay sa pag-arte. Dahil sa takbo ng kwento, kailangan nilang dalawa na maging mas madrama para sa eksenang ito, hindi maiiwasan iyon. Hindi nakapagsalita si Nolan. Bakit niya naramdaman na ang pagkakaiba ng opinyon na ito ay may kinikilingan sa kasarian? Para sa mga babae, siya ay mainit at banayad tulad ng hangin ng tagsibol samantalang para sa mga lalaki, siya ay kasing lamig ng hangin ng taglagas. May hindi tama. Tumingin si Daniel sa orasan. Late na talaga ngayon, wala na tayong oras. Ipagpapatuloy natin ang natitirang eksena bukas. Nagtrabaho ng husto ang lahat, tapusin na natin ang araw na ito. Kahit hindi pa natapos ang mga eksena para sa araw na iyon, sulit na sulit ang perpektong pagganap sa napakahalagang eksenang ito. Nang sa wakas, nang sila na lamang ni Daniel at Luna, hindi niya napigil ang magtanong, kung hindi pa rin kayang sabayan ni Yurik ang pag-arte mo ngayon, magpipigil ka ba? Ngumiti si Luna, ang mga mata niya ay kumukurba na parang mga unang bulaklak ng tagsibol. Siyempre hindi, nagtitiwala ako sa iyong pagsusuri, Direktor Dan. Kung hindi niya man lang ito kayang hawakan, hindi iyon magiging angkop para sa iyong pangalan. Normal lang ang kilos niya ngayon, hindi man lang nag-effort at naging mapagbigay. Noong taon na nalampasan niya si Dave, napakabagsik niya. Halos mabigla si Daniel sa ngiting iyon at walang magawa niyang sinabi, "Tama na, hindi mo ba ako kaawaan? Pasensya na, hindi ko nagawang ayusin ang sarili ko sa tamang oras." Hindi nakapagsalita si Daniel. Habang nag-uusap ang dalawa, nahadyap ni Daniel ang tingin kay Axel mula sa gilid ng kanyang mga mata. Tila naghihintay ito na matapos sila. "Axel, may kailangan ka ba?" "Nandito ako para kausapin si Senior Luna." Ang karaniwang poker face ni Axel ay hindi pangkaraniwang tensyonado. Nagtataka si Luna na tumingin sa kanya, hindi sigurado kung para saan siya kailangan. Sa lahat ng mga baguhan, si Axel ang pinakamahirap basahin para sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kakaibang pamilyaridad dito. Nakakalungkot, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makasama ito sa shooting ngayon. Magkikita na lang sila kinabukasan. "Pwede ko bang hingin ang iyong pirma? Tagahanga mo kasi ako," sabi ni Axel na walang kahit kaunting ekspresyon sa mukha. "Ang tagahanga ko." Napataas ang kilay ni Luna sa gulat. "Siyempre naman." Pagkatapos, kinuha ni Luna ang notebook at panulat sa kanyang kamay para bigyan siya ng autograph at nagdagdag din siya ng ilang mga salita ng paghihikayat. "Salamat, Senior," nakangiting sabi ni Axel, "Yumoko," at saka umalis nang hindi nagsasalita. Tumingin si Daniel kay Luna, pagkatapos ay biglang nagtanong ng malalim, "Alam mo ba kung paano ko siya natuklasan?" "Paano?" tanong ni Luna. "Hindi siya taga-akademya, siya mismo ang lumapit sa akin. Noong mga panahong iyon, matagal na akong naghahanap ng angkop na pangalawang lalaking bidang lalaki ngunit wala akong nagawa, kaya hinayaan ko siyang subukan. Gayunpaman, tinanggihan niya ang alok ko." "Ha, hindi ba siya mismo ang lumapit sa iyo? Bakit kanya tinanggihan?" Hindi maintindihan ni Luna. Gusto niyang maging bidang lalaki. "Ah. Sa totoo lang, hindi talaga bagay ang imahe niya para sa bidang lalaki sa pelikulang ito." "Nahikayat mo ba siya pagkatapos?" Tumanggo si Daniel. "Hinayaan ko muna siyang subukan ang isang bahagi ng mga eksena ng bidang lalaki, pero hindi lang talaga angkop ang imahe niya, kaya pinayuhan ko siyang subukan ang pangalawang bidang lalaki. Hindi siya pumayag, kaya kinailangan ko siyang imbitahan ng personal." Medyo nagulat si Luna. Parang personal siyang imbitahan ni Director Dan, hindi naman siguro ganoon kadali ang pag-arte lang." Misteryosong ngumiti si Daniel. "Malalaman mo rin sa susunod." Dahil ganoon ang sinabi ni Daniel, hindi na nagtanong pa si Luna, pero bigla siyang may naisip. "Oh, Director Dan, pinapayagan ba ang mga bisita? May kaibigan ako na gustong pumunta rito at panoorin akong magtrabaho. Sisiguraduhin kong hindi maaapektuhan ang shooting." "Sige, kung kaibigan mo yan, siguradong walang problema." Madaling pagsang-ayon ni Daniel. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita ni Daniel ang isa pang anino na sumisilip mula sa hindi kalayuan, lumabas na marami pang natitira. Walang magawang tumingin si Daniel sa direksyon ni Roxanne at nagtanong, "Nandito ka rin ba para kay Luna?" Tumanggo si Roxanne. "Hay nako, sige na.
Hindi kita masyadong iistorbahin. Kadalasan, hinahanap ng mga aktor ang direktor para makausap pagkatapos ng trabaho, pero sa pagkakataong ito, nandito silang lahat para sa bidang babae. Roxy, tapos na ang trabaho, hindi ka pa ba aalis? Halatang lumambot ng husto ang tono ng boses ni Luna nang kausapin niya si Roxanne. Ang mababang tono. Hindi namamalayang kinurot ni Roxanne ang lumambot niyang mga tainga. Senior, maaari ko bang makuha ang numero ng telepono mo? Kabanata 454. Sige, inilahad ni Luna ang kanyang kamay. Mabilis na iniabot ni Roxanne ang kanyang telepono. Pinindot ni Luna ang numero niya, saka tumawag sa sarili niyang numero bago ibinalik ang telepono. Nang makitang napakabait ni Luna, naglakas loob si Roxanne na magtanong muli, maaari ba kitang i-add sa WeChat? Ang WeChat ID ko ay ang numero ng telepono ko, pwede mo na akong i-add. Ah, sige, salamat, Senior. Senior, hindi mo ba kailangang tanggalin ang makeup mo? Napalunok si Roxanne habang nakatingin kay Luna na nakasuot ng panlalaking kasuotan. Suot ni Luna ang sarili niyang damit pero panlalaki pa rin ang damit. Casual lang ang damit, isang pares ng maong na may hooded jacket, mukhang dinamiko at komportable. Casual lang ang dating, pero kapag nakasuot sa kanya, agad itong nagiging kaakit-akit. Sa ganitong oras, masyadong siksikan para makauwi ako. Plano kong sumakay ng subway, mas convenient yan, sagot ni Luna. Ah, sige, ako, gusto sanang sabihin ni Roxanne na sasakay din siya ng subway nang tumunog ang telepono niya. Ang manager niya pala ang tumatawag para sabihin nandoon ito para sunduin siya. Kaya, tanging pamamaalam na lang ang nagawa niya kay Luna. Roxy, nandito ka. Charlie, bakit ka nandito? Nang makita ni Roxanne ang kanyang manager na nasa katanghaliang gulang na nakaparada sa tabi ng kalsada, hindi siya natuwa. Hindi alam ni Charlie Shaw kung paano niya nagalit ang iyang miss. Siyempre nandito ako para sunduin ka. Kumusta ang araw na ito? Hindi ka naman nagdulot ng anumang gulo, di ba? Sinabi ko na sa iyo na huwag mo nang isipin ang pagiging bidang babae. Kahit na hindi ka masaya kay Luna Windsor, dapat kang maging matyaga. Pero kung ayaw mo na talagang umarte, matutulungan kita. Mas gugustuhin pa niyang paglaanan ng mas maraming pagsisikap para matulungan itong makaalis sa pag-arte sa pelikulang ito kaysa hayaan itong sirain ito. Nang marinig ito ni Roxanne, agad siyang napatalon sa takot. Sino ba ang hindi natutuwa kay Luna Windsor? Huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay. Pero kaninang umaga lang. Last na ang umagang ito. Kahit ano pa man iyon, hindi ako nalulungkot kay Luna. Gusto kong gumanap bilang ikatlong babaeng bidang babae. Lalaban ko ang kahit sino para dito. Nalitaw si Charlie. Ang mga babae ay talagang hindi maintindihan. Sinabihan na ni Luna si Lucas nang maaga na pupunta ito sa bahay nito para maghapunan, kaya pagkatapos ng trabaho, pumunta na siya roon. Sa harap ng Platinum Palace. Si Russell na pinalayas ni Lucas ay tumingin sa kanya nang may sama ng loob. Hoy, malapit na ang oras ng hapunan, hindi mo ba ako aanyayahan para sa hapunan? Darating si Luna mamayang gabi, agad na sabi ni Lucas, na nagpapahiwatig na ayaw niyang maistorbo. Ngumisi si Russell, nakikita kita mula pa noong umpisa, talaga namang mas mahalaga sa iyo ang mga babae kaysa sa mga kaibigan. Nakakagulat na nagpunta pa siya dito para makipag-usap ito ng ganito. Speaking of which, bakit hindi mo subukang tanungin si Sean? Ang tagal na niyang kasama ang mga taong iyon, hindi ba niya alam ang tungkol sa background niya? Hindi ko siya tao. Ipinahihiwatig nito na kahit may sabihin pa si Sean, hindi niya ito paniniwalaan. Isa pa, sa katalinuhan ng taong iyon, kahit si Sean pa iyon, malamang ay hindi niya ihahayag ang kanyang pinagmulan. Nagtatrabaho na siya sa opisina mo bilang security guard. Paanong hindi siya ang tauhan mo? Bulong ni Russell. Habang nag-uusap ang dalawa, isang anino ang lumalapit mula sa malayo. Hindi naman ganoon katanda ang lalaking papalapit at nakasuot siya ng usong casual na kasuotan. Ang kanyang mukha ay napakagwapo at tila androgynous, habang nagpapakita ng aura ng kawalang ingat at kapangahasan. Isang tingin lang at malalaman mong isa siya sa mga taong nakakaakit ng maraming tao. Dahil sa sobrang pagkaigo, hindi namamalayang tumingin si Russell ng matagal at saka tinanong si Lucas, sino yan? Kaibigan ng kapatid mo. Sa lugar iyon ay magkatabi lamang ang mga mansyon ni Lucian at Lucas, kaya kung hindi niya hinahanap si Lucas, malamang na nandito siya para kay Lucian. Bago pa man marinig ni Russell ang sagot ni Lucas, nakita niya na ang binata na lumapit sa kanila, mas partikular, sa harap mismo ni Lucas. Hindi nagmamaneho ang binata, kaya malamang ay tumakbo siya papunta rito at bahagyang hinihingal. Pawisan ang kanyang maganda at maputi na leeg. Paglapit niya, hindi siya nagatubili bago hinayla ang leeg ni Lucas para halikan ito. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa mahinang boses, nagtanong, namiss mo ba ako? Nakatayo si Russell na parang estatwa na parang tinamaan ng kidlat. Hindi siya makapagsalita. Namiss mo ba ako? Ma'am. Ano ang nasaksihan niya? Bumagsak ang langit at nadurog ang lupa, natuyo ang mga dagat at nanlambot ang mga bato habang niyayanig ng kulog ang kalangitan, mas nakakagulat pa ang eksenang ito kaysa noong una niyang nakita si Lucas kasama ang maliit na kuneho. Naiwan si Russell na gulat na gulat. Makulimlim ang kalangitan sa gabi habang naliliwanagan ang abot tanaw ng kulay dalandan na paglubog ng araw. Nang tumitig ang binata kay Lucas, ang mapangahas at magulo niyang aura ay naging mga hibla ng pagmamahal at di mapaghihiwalay.
Ang kanyang pares ng kaakit-akit na mga mata ay agad na naging napakaganda na halos maantig ang puso at kaluluwa ng isang tao. Habang ibinababo ni Lucas ang kanyang tingin upang tingnan ang lalaki, ang yelong nakatikip sa kanyang mga mata ay unti-unting natunaw at naging tubig bukal. Ang kanyang mga mata ay malambot at mahalaga na parang tinitingnan niya ang kanyang buong mundo. Biglang nakaantig ang eksenang ito para kay Russell. Napko, baliw na siguro siya. Akala niya talaga, nakakaantig ang interaksyon ni Lucas at ng lalaking ito. Nang matanggap niya ang katiyakan ng Great Demon King, agad na nasiyahan si Luna. Tunay ngang hindi may kakaila ang kapangyarihan ng pagpapagaling, kahit ang pagod mula sa maghapong shooting ay naglalaho. Pakiramdam niya ay walang batayan ang mga biglaang selos ng Great Demon King. Dahil sa isang kaakit-akit na lalaki sa kanyang harapan, nakakapagtaka na hindi pa siya nabibighani ng husto. Bakit pa siya titingin ng 2 beses sa iba? Habang pinapanood niya silang dalawa na tuluyang makalimutan ang kanyang pag-iral, hindi na napigilan ni Russell ang sarili habang mahina niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Mga pare, may iba pang tao dito. Pakiramdam niya ay bigla niyang sinira ang isang mahalagang bagay. Papatayin ba siya dahil doon? Hindi maaaring tama iyon. Wala siyang nagambala. Tahimik lang siyang nakatayo roon at isa rin siyang biktima. Master Scott, nandito ka rin pala. Nang marinig ni Luna ang boses ng iba, lumingon siya at tumingin kay Russell. May iyak na sana si Russell. Bro, lagi naman akong nandito. Bakit ganyan ang itsura mo? Inilagay ni Luna ang kanyang braso sa mga balikat ni Lucas habang humihingi ng paumanhin, pasensya na talaga. Kadalasan, kapag kasama ko ang aking darling, nahihirapan akong mapansin ang iba. Walang masabi si Russell. Tinatawag nga si Lucas na isang lalaki na, darling, at mukhang tuwang-tuwa naman si Lucas. Malapit nang mabaliw si Russell. Lucas Ford, anong nangyayari sa'yo? Noong una pa lang, hindi mo ba sinabi na hindi ka ganito? Kaya ano na ngayon? Huwag mo sabihin na ang Little Bunny noon ay panakip lang, at na gusto mo pala talaga ang lalaki, Puff. Ako, delikado na ba? Tapos, ano na ang gagawin natin kay Becky? At, si Luna ito, pinutol siya ni Lucas. Sa mga salitang ito ni Lucas, si Russell ay lubos na natigilan sa gitna ng kaguluhan. Anong sabi mo? Sa sandaling iyon, isang malambot at cute na little bun ang dumaan na parang hangin, hindi kay Lucas, kundi sa mga binti ng binata, ang kanyang mga mata ay puno ng kaaya-ayang pagkagulat at pag-asa. Ang paggalang na ito ng little bun ay nagparamdam sa kanya ng kakaibang pamilyar na tingin. Total, ang batang ito ay parang si Lucas, hindi pa sila naging ganito kamadamdamin o kamalapit sa kahit sino maliban sa Little Bunny, si Luna. Noong huling beses sa piging ng kaarawan ni Lawrence, nakita niya mismo kung gaano masunurin at kakyut ang Little Bun sa harap ng Little Bunny. Nang makita ni Luna ang Little Bun, nakalimutan niya si Russell at maging ang alindog ng Great Demon King. Agad niyang binuhat ang Little Bun. Kabanata 455. Nang makita niya si Little Treasure na suot ang mabalahibong karton na pijama, may maliliit na tainga ng oso sa hood at isang bilog na buntot sa likod, halos matunaw si Luna sa sobrang cute nito. Ay grabe, ang cute-cute ng baby ko ngayon. Sa wakas, naintindihan na rin ng tatay mo ang kahalagahan ng itsura. Sa sandaling iyon, nawala ang pagkukunwari at panlabas na anyo ng binata habang dala niya ang Little Bun. Ang natira na lang ay ang kanyang totoong sarili, at sa wakas, naniwala na si Russell kay Lucas. Parang ang Little Bunny talaga. Matapos dalhin ni Luna ang Little Bun papasok sa bahay, nanatiling gulat si Russell sa labas. Grabe, ang galing naman nito, Lucas, kaya bang magbago ang pump na ito sa 72 variations o ano? Mula sa isang tusong sorrow hanggang sa isang maliit na kuneho, sa isang dalubhasa sa pagbaril, sa isang maliit na katulong, at maging sa isang lalaking nagbabalat kayo, lahat ng ito ay naging natural sa kanya. Ang babaeng kayang itali si Lucas ay hindi pwede basta-basta tretuhin. Ngayon, alam na niya sa wakas kung saan nanggaling ang mga naunang chismis tungkol sa pagkagusto ni Lucas sa mga lalaki at ang lantaran niyang paghalik sa isang lalaki sa isang partikular na party. Alam na alam niya talaga kung paano magpakalat ng chismis. Sa sala. Miss Luna, malapit na ang hapunan, uminom ka muna ng juice. Miss Luna, kumain ka ng prutas. Miss Luna, gusto mo ba ng dessert? Maraming beses nang pumunta ang mga katulong sa bahay dala ang mga pampalamig bago minasahe ni Lucas ang noo niya at saka sinabi kay Luna, umakyat ka sa taas at magpalit. Para saan? Nakakainis naman ang paulit-ulit na pagpapalit, bulong ni Luna. Hindi sumagot si Lucas, nakatingin lamang sa isang direksyon. Sa kusina at sa hardin sa labas ng bintana, marami sa mga katulong, kasama na si Winwin, ang sumilip ng maraming beses at madalas na pumupunta para mag-alok ng mga bagay. Bago ito, noong nakasuot ng pambabae si Luna. Nahikayat na niya ang lahat ng mga katulong na ito na huwag siyang kalabanan at gustuhin. Ngayon, ano pa kaya sa kanyang panlalaking balat kayo? Si Miss Luna ba talaga ang gwapong lalaking iyon sa loob? Hindi pwede, malamang nagbibiro lang sila. Sabi ni Winwin siya si Miss Luna, hindi siya dapat magkamali, kung hindi. Bukod kay Miss Luna, may nakita ka na bang ganito kalapit sa ating master? Binili kita at si Little Treasure ng pajama na pareho ang design, sagot ni Lucas sa wakas. Talaga, sana sinabi mo agad, magpapalit ako kaagad. Nang marinig ito, agad na umakyat si Luna sa hagdan. Ilang sandali lang, bumaba si Luna na nakabagong damit.
Ang pajama ni Little Treasure ay parang maliit na oso, habang ang kay Luna ay parang maliit na bunny. Ang mahahabang tainga sa ulo niya ay sobrang cute. Tumalon si Luna pababa ng hagdan at umiikot sa harap ni Lucas, ang cute ko ba o hindi? Paf, Lucas, hindi ako makapaniwala na bibilhin mo ang ganitong klaseng damit. Sumagot si Lucas, akala ko magugustuhan mo. Tinaas ni Luna ang kilay. Gusto mo ba? Gusto ko ang anumang suot mo, sagot ni Lucas. Walang masabi si Luna, kung ikukumpara sa kanyang mga skills sa panghihikayat, pakiramdam niya, ang kakayahan ng Great Demon King na makahikayat ng babae habang seryoso ang mukha ay talagang nakakabaliw. Pagbalik ni Luna sa kanyang apartment pagkatapos ng hapunan, tinawagan niya si Molly. Kumusta, Molly? Luna, ikaw pala, anong problema? Narinig ang gulat na boses ni Molly mula sa kabilang linya ng telepono. Tungkol ito sa bagay na napag-usapan natin, tungkol sa gusto mong bumisita sa set. Tinanong ko na ang direktor at sinabi niyang walang problema, kaya pwede kang pumunta kahit kailan. Hindi nakalimutan ni Luna ang ipinangako niya sa babae. Nang marinig ito ni Molly, agad siyang natuwa. Talaga, ang galing niyan. Magsasalita na sana si Luna nang mapagtanto niyang medyo maingay sa linya ni Molly. Molly, wala ka ba sa bahay? Bumantong hininga si Molly at nag-alangan, nasa isa akong internet cafe sa sentro ng lungsod. Internet cafe, medyo nagulat si Luna, bakit naman pupunta si Molly sa ganoong lugar? Nandito ako para hanapin ang kapatid ko, sandaling tumigil si Molly, saka nagpaliwanag, pagkatapos ng huling insidente, binigyan siya ng aking ama ng curfew, sinabihan siyang bawal siyang lumabas pagkalipas ng alas 9 ng gabi, pero tumakbo siya palabas nang hindi ko napapansin. Kung hindi ko siya agad ibabalik at mapapansin ng aking ama pagbalik niya, tiyak na magagalit siya. Ate, ang ingay-ingay mo, pwede mo bang sa mas malayong lugar ka tumawag? Narinig ang ungon ni Noah sa kabilang linya. Noah, malamang uuwi si Daddy ngayong gabi. Daddy, pwede bang huwag mo nang gamitin ang ating ama para takutin ako? Naglalaro lang ako at hindi pumapatay ng tao. Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng kalayaan? Ang problema, malapit na ang final exams mo, pero naglalaro ka pa rin. Bilangin mo rin kung magkano na ang nagastos mo sa mga larong ito. Nagkaroon ka pa nga ng mga online relationships sa mga tao doon. Umalis ka na, nakakainis ka, tapos ka na ba? Bastos ang tono ni Noah na parabang nakalimutan niya kung paano siya muntik ng mabaril hanggang sa mamatay ng kanyang ama, na palaging nandyan para protektahan siya. Nang marinig niya ang masungit na tono ni Noah, kumunat ang noo ni Luna. Gayunpaman, nang kausapin niya si Molly, nanatiling malumanay ang tono nito. Molly, maaari mo ba akong tulungan na tingnan kung anong laro ang nilalaro ng kapatid mo at kung ano ang kanyang ID? Pagkatapos, palihim mong sabihin sa akin, ha? Sinunod ni Molly ang mga tagubilin ni Luna at tumingin sa screen ng computer, pagkatapos ay lumayo siya para sabihin kay Luna, ang laro ay tinatawag na Sanctuary, at ang kanyang ID ay Glory of Light. Mukhang magpapakasal siya sa isang tao sa laro ngayong gabi, hindi siya uuwi kahit gaano ko pa siya hilingin. Sige, nakuha ko. Molly, maghanap ka muna ng mauupuan, mag-iisip ako ng paraan para mapauwi siya ng masunurin. Hindi nagtanong si Molly kung ano ang gagawin ni Luna. Nagtiwala lang siya sa kanya. Pagkatapos ibaba ang tawag, binuksan ni Luna ang kanyang laptop at saka pinindot ang icon ng Sanctuary sa kanyang desktop. Ito ang larong naging ambassador siya kasama si Dave at ito rin ang laro na pinakamatagal niyang nilaro. Gustong-gusto talagang tahakin ng punk na ito ang daan patungong impyerno kahit na may bukas na daan sa langit. Matanda na siya, pero hinayaan pa niyang lumabas ang isang babae ng gabing-gabi para hanapin siya at pinagsalitaan pa niya ito ng walang galang. Paf, kung hindi niya ito pinatay ng walang awa ngayong gabi, hanggang sa mabura ang kanyang laro, hindi siya matatawag na piercing wind. Parang di niyo bully ang sarili niyang babae, ganoon ang hitsura ni Luna nang mag-login gamit ang kanyang game ID, handa nang umatake kay Noah. Pagka-login pa lang ni Luna, agad na nag-pop up ang system na may notification. Number 1 sa PK leaderboard, Piercing Wind, ay dumating. Noong i-promote nila ni Dave ang laro sa pamamagitan ng livestream, gumamit sila ng ibang username, pero ito ang totoong ID ni Luna. Sa sandaling lumabas ang matangkad na pulang system notification, agad na nagulo ang mundo ng laro. Paliwanag ng World Channel, wow, napakagandang pangyayari ngayong gabi. Dumating na lahat ng leaderboard masters, pati na si Piercing Wind na matagal nang hindi online. Nagpatuloy ang World Channel, total, kasal ito ng unang pinuno ng Paksayon, ang Glory of Light, at ng pangalawang pinuno ng Paksayon, ang In Water's Direction. Pero hindi naman inimbitahan si Piercing Wind. Pero kakaiba yan kung nakatanggap ng imbitasyon si Piercing Wind. Si Piercing Wind ay laging tumatakbo ng mag-isa at hindi sumasali sa anumang paksayon, hindi makikipagkaibigan si Piercing Wind sa anumang paksayon. Nako, nakikita ko si Piercing Wind na naglalakad papunta sa dambana ng matchmaker. Mukhang dadalo talaga sa kasal ang hindi inaasahang bisitang ito. Kabanata 456. Sa loob ng laro, lumitaw ang mensahe. Piercing Wind, humihingi ng coordinates ni Glory of Light. Pinindot ni Luna ang keyboard at ipinadala ang mensaheng iyon sa World Channel. Agad na nag-ingay ang World Channel. Oh, lumitaw talaga ang Master. Kumpleto ang mga puwersa. Master, gusto kitang bigyan ng mga anak. Hoy, gusto mo bang mamatay?
May asawa na si Piercing Wind. Ano naman, hindi ba pwedeng maging concubine ng master? Haha, tingnan mo muna kung sino ang asawa ni Piercing Wind. Ang lakas ng loob mong lapitan ang asawa ni Fallen Bloom. Anong asawa? Hindi naman siya pinakasalan ng master. Tama iyon, lalaki ang profile ng game account ni Luna. Dahil nangunguna ang kanyang attack score sa buong laro at buong taon siyang nasa tuktok ng leaderboard, kinilala siya ng publiko bilang number 1 marriage choice ng lahat ng babaeng manlalaro. Ang asawa na tinutukoy nila ay si Dave. Noon, naloko ni Luna si Dave kaya gumamit ito ng babaeng profile na may ID na Fallen Bloom. Dahil laging magkasama ang dalawa at si Dave lang ang matalik na kaibigan ni Luna sa laro, palaging iniisip ng ibang manlalaro na magkapareha sila. Nang may nagpadala kay Luna ng coordinates ni Noah, agad na nagmadali si Luna papunta sa kanyang destinasyon. Nang sandaling iyon, may ilang mabubuting kaibigan sa laro na nag-alok ng imbitasyon para sa isang voice note. Tiningnan ni Luna ang pop-up box at pinindot ito para makinig. Pagkatapos, narinig niya ang boses ni Dave. Ikaw na loko ka, sa wakas online ka na. Ano ang pupuntahan mo sa dambana ng matchmaker? Dali, maglaban tayo. Huwag mo akong istorbohin, may seryosong bagay akong kailangang ayusin. Anong seryosong bagay ang gagawin mo sa dambana ng matchmaker? Sa kabilang linya ng telepono, tumawa ng mapang uyam si Luna, saka sumagot, magnanakaw ako ng asawa. Muntik nang mabulunan si Dave sa laway. Anong sinabi mo? Matagal na siyang hindi online at ang unang gusto niyang gawin ay mangagaw ng babae. Paf, hindi ba siya niloloko nito? Total, akala naman ng lahat sa laro ay kapareha niya si Luna. Nang maisip niya kung paano naghihintay pa rin si Molly sa internet cafe ng gabing-gabi, hindi na nag-aksaya ng oras si Luna sa pakikipag-usap kay Dave. Agad niyang tinawag ang kanyang lumilipad na kabayo at sumakay papunta sa dambana ng matchmaker, para makasama ang grupo ni Noah. Ang larong ito ay ginawang makatotohanan. Ang set ng kasal ay pula sa buong paligid na may mga guhit ng mga bulaklak, at ito ay mukhang kaaya-aya sa paningin. Isang lalaking manlalaro na nakasakay sa isang mataas na kabayo na may ID na, Glory of Light, sa itaas ng kanyang ulo ang nanguna sa tropa ng mga bride escort. Sa likuran niya ay isang sedan na may mga tauhan at ang mga tao sa gilid ay mga kilalang manlalaro. Lahat sila ay mga sikat na tao sa leaderboard, kung hindi man mga pinuno ng paksayan mismo. Naglalakad ang tropa nang biglang may narinig na umuungol na dragon mula sa langit. Iyon ang sigaw ng galit ng nag-iisang dragon-type flying mount sa buong laro. Nang marinig nila ang sigaw ng dragon, alam ng lahat ng manlalaro na dumating na ang numero 1 master ng laro, si Piercing Wind. Sa sandaling iyon, si Noah, na nakaupo sa harap ng computer sa internet cafe ay agad na napatingin sa lalaking bumaba mula sa kalangitan. Kumikinang ang kanyang mga mata sa tuwa. Paf, ang astig ko talaga. Kakakasal ko lang, tapos pati si Piercing Wind nandito para dumalo sa kasal. Sa tabi niya, ang mga walang kwentang kaibigan ni Noah ay napasigaw din sa paghanga. Wow! Ito ang dragon. Ngayon ko lang ito nakita. Ang galing. Nabalitaan kung kailangan mo raw manalo ng 100 sunod-sunod na laban bago mo ito matubos. Tanging si Piercing Wind lang ang nakakagawa nito sa buong bansa. Pero bakit bigla siyang dumating? Ano bang kakaiba ron? Ako naman ang leader ng number 1 faction. Pagkasabi ni Noah nito, biglang napako ang tingin ng kanyang mga kaibigan sa screen. Namutla ang kanilang mga mukha bago sila napasigaw sa gulat. Diyos ko, Noah, tumakbo ka, bilasan mo. Ano iyon? Ano ang malaking kaguluhan? Tumingin si Noah sa screen, pagkatapos ay natulala siya. Pulang-pula ang buong screen. Hindi inaasahang ginawa ni Piercing Wind ang kanyang massacre mode laban sa kanya. Iba ang massacre mode kumpara sa paghahanap ng laban, dahil sa huli ay kailangan munang pumayag at tanggapin ang kalaban bago magsimula ang duel. Kapag sinimulan ang massacre mode, kahit ayaw makipaglaban ng kalaban, maaari mo pa rin siyang patayin agad. Siyempre, may kaparusahan ang sapilitang pagpatay sa ibang manlalaro. Kapag nagbukas ang isang player ng massacre mode, siya mismo ay mare-red list at ituturing na halimaw. Mula roon, pwede na siyang patayin ng kahit sino. Sa simula, dinagsa ng mga manlalaro ang mga forum, gulat na sasali si Piercing Wind sa kasal ng Glory of Light. May nag-isip pa nga na handa si Piercing Wind na sumali sa paksayan ngunit sa sumunod na segundo. Nasaksihan ng lahat ang kanyang pagbaba at pagkabigla sa lahat sa pamamagitan ng pagpasok sa massacre mode. Ang lalaking nakasuot ng baluti ng Diyos ng digmaan ay namumula ng duguan habang ang malaking karit sa kanyang kamay ay humiwas sa kalangitan. Ang pulang hugis na suklay na liwanag ay bumagsak sa katawan ni Glory of Light at agad na nawalan siya ng kalahati ng kanyang dugo. Bago pa man makapag-react ang lahat, nakagawa na si Piercing Wind ng ilang hakbang pa at walang awang hamampes, dahilan para bumagsak sa sahig si Glory of Light at tuluyang namatay. Binohan ng mga komento at haka-haka ang buong channel ng World Online kanina, ngunit sa sandaling iyon, tumahimik ito. Sa internet cafe, hinampes ni Noah ang kanyang kamao sa mesa sa galit. Hoy, nang ahas ang walang hiyang iyon napatayin ako. Natulala ang mga kaibigan niya sa paligid. Anong nangyari? Bakit ka nakatulala? Bilasan mo buhayin mo ako. Malungkot na sabi ni Noah. Sandali. Sa laro, isang medikal na manlalaro ang nagturok sa kanya ng buhay, at agad na nabuhay si Noah. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, isa pang pulang liwanag ang sumilay sa screen at muling bumagsak sa lupa ang karakter ni Noah.
Dahil hindi pa siya nakakabalik sa normal na kondisyon ng dugo nang siya ay muling buhayin, sa pagkakataong ito ay isang galaw na lamang ang kailangan para siya ay matamba. Muling natulala si Noah, ang kanyang mga kaibigan, lahat ng nasa mundo ng paglalaro, at ang mga bisitang dumalo sa kasal. Kung ang unang pagkakataon ay isang hindi pagkakaunawaan, ang pangalawa ay tiyak na sinadya. Malinaw na narito si Piercing Wind para patayin ang Glory of Light. Sa isa pang computer, nagpadala si Dave ng voice note habang sumasakit ang ulo niya. Grabe, ano ba yung ginagawa mo? Paano ka nasaktan ng lalaking to? Sumagot si Luna, binubuli niya ako. Walang masabi si Dave. Sa lohikal na paraan, walang ibang mabubuting kaibigan si Luna sa laro, kaya sino ang binubuli ng Glory of Light? Pagkasabi niya noon, napatay na ni Luna ang nabuhay na Glory of Light sa ikatlong pagkakataon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay may nagsalita na sa forum. Glory of Light, Piercing Wind. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ang sagot ni Luna ay parang saksak sa kanya. Agad niyang naupo ng cross-legged, hinaharangan ang daraanan ng bridal troop. Walang binitawang salita, pero kitang-kita na ang intensyon niya, nandito siya para gumawa ng gulo. World Channel, Diyos ko, may makapagsasabi ba kung ano na ang nangyayari? World Channel, halatang-halata naman, kailangan mo pa bang magtanong? Malinaw na nandito si Piercing Wind para agawin ang asawa niya. World Channel, hoy. Ang tagal ko na talagang nabuhay. Sino ang mag-aakala na ang panonood ng kasal ay haantong sa isang napakalaking iskandalo? Glory of Light, Piercing Wind. Wala akong anumang sama ng loob sa iyo. Pumunta ka rito para manggulo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Ngayong sinimulan na ni Piercing Wind ang massacre mode, lahat ay maaaring umakyat para patayin siya. Kahit na mahusay siya sa pakikipaglaban, hindi ito maihahambing sa puwersa ng buong numero 1 paksayon ng Glory of Light. Sa sandaling iyon, biglang naging parang dagat ng ginto ang screen ng lahat at narinig ang huni ng mga ibon mula sa kanilang mga speaker. Isang malaking anino ang bomb alot sa kalangitan, pagkatapos ay isang gininto ang Phoenix ang lumapag at mula sa Phoenix. Isang mahiwagang babaeng lumilipad ang lumutang pababa. Laking gulat ng lahat, nang makitang ang ID na nasa itaas ng ulo ng babae ay si Fallen Bloom. Kabanata 457. Nagkagulo ang World Channel. Fallen Bloom, nandito na ang Diyosa kong si Fallen Bloom. Diyosa, pakiselfie naman. Nandito na ang asawa ni Piercing Wind. Magiging maganda ito. Ngayon, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ni Glory of Light. Malamang ay papatayin mismo ni Fallen Bloom ang kawawang lalaki. Pangalawa si Fallen Bloom sa leaderboard ng laro at siya lamang ang babaeng manlalaro sa top 10 na nanalo ng 88 sunod-sunod na laban. Nakasakay siya sa isang gininto ang Phoenix at may palayaw na, Battle Devil. Kahit na ang kanyang battle score ay hindi kapantay ng kay Piercing Wind, siya pa rin ang may pinakamataas na bilang ng mga laban sa laro. Kasabay nito, si Fallen Bloom din ang unang RMB player sa laro. Kahit hindi ganoon kataas ang ranggo ng kanyang paksayon, ang buong paksayon ay puno ng mga rich mafia at kahit ang numero 1 paksayon ay hindi siya maglalakas loob na masaktan. Kung hindi, kahit gaano sila kasutil, kapag sinimulan ka na nilang kamuhian, madali nilang magagamit ang pera nila para agawin ang lahat ng miyembro ng paksayon mo. Limitado lang ang allowance ni Noah at kamakailan lang, limitado rin iyon, kaya natural lang na hindi siya maihahambing sa mga walang awang mayayamang RMB players na ito. Glory of Light, pinunong Fallen Bloom, ang iyong lalaki ay hindi kontento sa kung anong mayroon siya at pumunta rito upang agawin ang aking babae mula sa akin. Ano ang iyong nararamdaman tungkol dito? Nag-aalala si Noah na paprotektahan ni Fallen Bloom si Piercing Wind, kaya nagpasya na lang siyang paghiwalayin sila. Fallen Bloom, kailangan bang nakawin ng lalaki ko ang babae mo? Isang sentensya ng pagpatay. In Water's direction, Fallen Bloom, huwag kang mangbuli. Kanino ba ang puso mo? Hindi naman inamin ni Bro Piercing Wind na may relasyon siya sa'yo, kaya tigilan mo na ang pagbuhos ng pagmamahal mo sa isang taong walang pakialam dito. Bastard, sa pamamagitan ng gaming headphones, malakas na nagmura si Dave. Sa sumunod na sandali, lumitaw sa screen ang isang linya ng teksto, System, Player, Fallen Bloom, has started massacre mode on, in Water's direction. Muling natulala ang buong World Channel. Ang kwentong ito ay umakyat sa antas ng Diyos, tunay na walang awa. Mula sa isang kaso ng dalawang lalaking nag-aaway para sa isang babae, naging dalawang babaeng nag-aaway para sa isang lalaki, at wala nang pakialam ang Glory of Light dito. Ang sarili niyang babaeng pinakasalan niya ay tumakas para magselos sa ibang babae. Bilang pinuno ng isang paksayon, talagang niloko siya ng husto rito. Nagustuhan din ba talaga ng Diyos ang In Water's direction si Piercing Wind? Hindi ito nakakagulat sa lahat ng manlalaro. Sa laro nga naman, ang pinakamalakas ang makakakuha ng pinakamataas na karangalan at sinong babaeng manlalaro ang hindi magkakagusto kay Piercing Wind. Isa pa, kung ang isang lalaking iyon ay dumating para agawin ka bilang asawa. Iyon ang magiging dahilan para hindi mapakali ang puso ng isang tao. Habang maingay ang laro, nakikipaglaban si Luna kay Dave. Buwisat ka Dave, anong ginagawa mo? Ano ba ang dahilan kung bakit mo ako niloloko at hindi mo ako hinayaang ipagtanggol ang sarili ko? Ang tigas ng ulo mo, hindi mo ba pwedeng sabihin sa kanila na lalaki ka? Sa ganoong paraan, walang magiging hindi pagkakaunawaan.
Paano ako makakapaglaro pa nito kung alam na nilang lalaki ako? Lalaki ka naman, hindi mo pwedeng patayin ang mga babae. Babae na rin ako ngayon. Kung gagawa ka pa ng gulo para sa akin, huwag mo akong hanapin kung kailangan mo ng makakalaban. Sa wakas ay napigilan niya si Dave, kaya agad nagpadala si Luna ng mensahe sa World Channel. Piercing Wind, maraming personal na pasasalamat at sama ng loob. Sa mga nasa gilid, huwag kayong makialam, kung hindi, kayo mismo ang magbabayad ng halaga. Kasunod nito, hindi inaasahang hinamon ni Piercing Wind ang isang tao sa digmaan. Piercing Wind, Glory of Light, pumunta ka sa battlefield. Tatanggalin ko ang aking godly armor at hahayaan kitang gumawa ng 3 galaw. Ang matatalo, buburahin ang kanyang account. Buburahin agad ang account, napakalaking taya iyon. Habang nagwawala ang lahat sa forum, sabay nilang inaabangan ang magiging sagot ni Glory of Light. Kung hindi niya tatanggapin ang hamon, mawawala ang lahat ng kanyang dangal at hindi na siya maituturing na isang tunay na lalaki. Noah, ano na ang gagawin mo ngayon? Lalaban ka ba o hindi? Huhuberin pa nga ng lalaking yan ang kanyang makadyos na baluti, ang yabang. Siyempre, dapat natin siyang hulihin. Noah, hulihin mo siya. Ano pang hinihintay mo? Mukhang hindi masaya si Noah habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya. Hindi naman talaga ganoon kababa ang kanyang attack score. Kanina, pinatay lang siya ni Piercing Wind dahil sa sobrang pagkagulat. Ngayon, hindi lang siya hinayaan ni Piercing Wind na gumawa ng 3 galaw, inalok pa niya na tanggalin ang kanilang godly armor, kaya walang paraan para matalo ulit siya. Kaya, determinadong kinuha ni Noah ang kanyang espada at hinihagis ito kay Piercing Wind. Tunay sa kanyang salita, nanatiling nakatayo si Piercing Wind at hindi gumanti sa pag-atake. Pagkatapos ng 3 hampas ng espada, 10% na lang ng blood life ang natira kay Piercing Wind. Lokong to, sobrang mayabang talaga. Burahin mo ang account mo. Patuloy na sumugod si Noah habang hinahampas ang espada. Laking gulat ni Noah nang sa sumunod na segundo ay biglang nawala si Piercing Wind sa kanyang kinaroroonan. Kasabay nito, naubos ang buhay ni Noah ng isang kapat. Hoy, teleportasyon. Huwag kang mag-alala, Noah, magpatuloy ka. Bumagal siya dahil sa iyong pag-atake, kaya ang galaw na ito ay maaari lamang gawin ng isang beses. Sa katunayan, nahubad na niya ang kanyang makadyos na baluti, kaya ang pinsalang maaari niyang idulot ay nabawas ng kalahati. Mabilis mo siyang saksakin hanggang sa mamatay. Isang saksakan lang ay sapat na. Kahit na kaunti na lang ang natitirang buhay ni Piercing Wind, patuloy pa rin siyang lumipad at gumamit ng mga magarbong panlilinlang na nagpamangha sa lahat. Sa wakas, muntik na niyang mapatay ng walang awa ang ganap na nakabaluti na Glory of Light. Kasabay nito, muling nagsimulang yumangay ang World Channel sa forum. Purihin ang Master. Purihin ang Master. Piercing Wind, burahin mo ang account mo, kung hindi ay papatayin kita tuwing makikita kita. Master, anong klaseng alitan ba ang meron sa inyong dalawa? Oo nga, ano bang nagawa ng pinuno ng paksayon na si Glory of Light para umabot sa puntong hindi lang gusto mong agawin ng asawa niya, gusto mo pa siyang patayin at paburahin ang account niya. Piercing Wind, ayoko lang sa kanya. Natahimik ang World Channel Forum. Sa internet cafe, tiningnan ni Noah ang mensahe ni Piercing Wind sa screen at sinipa ang upuan sa likuran niya, dahilan para matambo ito. Hoy, Noah, saan ka pupunta? Hindi ka na maglalaro. Ang laki na ng nagastos mo sa account na ito. Buburahin mo ba talaga ito? Umalis ka na, huwag mo akong istorbohin. Huwag mo na akong hanapin para maglaro. Napatay na siya ng ganito katindi, ninakawan ng asawa, at nilabanan pa ang dignidad niya. Paano pa siya magkakaroon ng mukha para maglaro muli? Kasabay nito, tumunog ang telepono ni Luna. Si Molly pala iyon. Pinigilan ni Luna si Dave, na nagrereklamo ng todo sa kanyang headphones tungkol sa panggugulo ni In Water's direction, upang sagutin ang tawag. Hello, Molly. Nang marinig ni Dave ang mahinahong boses ni Luna, agad siyang tumahimik sa kabilang linya at nakinig. Hello, Luna, nakalog off na si Noah at umuwi na siya. Mabuti naman, dapat, umuwi ka rin agad. Sa susunod, huwag ka nang lumabas mag-isa ng gabi, delikado iyon. Ma'am, alam ko naman. Pero, ano ba ang ginawa mo? Parang narinig ko kanina si Noah na nagsabi na hindi na siya maglalaro, dahil sobra na siyang naa-addict, hindi ko inakala na sasabihin niya talaga yan. Ah, wala naman yan. May account din ako sa larong to. Sa pagkakataong iyon, kilala ko ang kapatid mo, kaya ginamit ko ang account para makipag-chat sa kanya ng pribado. Bilang kaibigan, pinayuhan ko siya. Sinabi kong mag-aral siya ng mabuti at huwag pabayaan ang pag-aaral para lang sa mga laro. Siguro mas naintindihan niya dahil bilang player at kaibigan ko siya kinausap. Ah, ganun ba, Luna, maraming salamat talaga. Hindi pa rin naka-off ang mikropono ni Luna, kaya namangha si Dave habang nakikinig sa halatang kasinungalingan niya. Nang matapos ni Luna ang tawag, agad na napahadjajek si Dave. Sinong babae na naman ang niloko mo ngayon? Anong ibig mong sabihin sa niloko? Kaibigan ko lang yan, ang kapatid niya. Todo laro buong araw at ayaw umuwi, kaya tinutulungan ko lang siya. Nagawang guluhin ni Luna ang lahat, inaagaw ang asawa, pinapabura ang account ng iba, lahat iyon para lang sa isang babae. Nakakaawa naman si Dave, kailangang makipaglaban at mainggit sa isang hanggal na babae tulad ni In Water's direction. At sa huli, dahil lang tumutulong si Luna sa isa pang babae.
Namangha si Dave at hindi na makapaniwala sa kabaliwan ng sitwasyon. Kabanata 458. Oo, nagsimula ka nang mag-shoot ngayon, kumusta? Casual na tanong ni Dave. Sumimangot si Luna, mukhang maayos naman ang lahat. May gulo, pero naayos na ang lahat. Oh shit, si Rick Armstrong kaya yan, yung bastard na yon. Kilala mo rin ba siya? Medyo nagulat si Luna. Palagi lang sinasabi ng fashion media na susubukan nilang linangin ang susunod na Dave Thompson o kung ano paman. Paano ko hindi malalaman? Nakangising sabi ni Dave, pagkatapos ay nagtanong, may mga eksena ka ba na kinunan kasama siya ngayon? Oo. Kumusta ang nangyari? Madalas siyang sablay, siguro mga 10 beses siyang nag-bad take. Ganoon ka ba kabait at kuluwag sa kanya? Nang marinig ito ni Dave, agad siyang nadismaya at napaisip kung bakit siya nito pinahirapan ng ganito kalupit noon. Dahil lang iyon sa mahina siyang aktor. Isa pa, hindi naman siguro masayang pahirapan siya, malayo siya sa pamantayan mo. Sagot ni Luna. Nabulunan si Dave. Ang mga salitang ito. Dapat ba siyang magpasalamat sa papuri nito? Gayunpaman, mayroon siyang magandang potensyal. Kung hindi ka magsisikap, mag-ingat ka, baka mas maging mahusay pa ang junior mo kaysa sa iyo. Sabi ni Luna. Ha, mga walang kwentang pag-aalala yan. Pwede naman siyang sumubok na maging mas mahusay. Sabi ni Dave sa napaka-arrogant niyang tono. Tumawa si Luna habang umiiling. Gayunpaman, kahit na mayabang si Dave, taglay niya ang mga katangiang iyon. Ang likas niyang ego ay hindi madaling kopyahin ng kahit sino. Kung susunod lang si Rick sa yapak ni Dave at hindi bubuksan ang kanyang sariling kakaibang karakter, kahit sumikat pa siya, mananatili siyang mahina at mananatiling anino lamang ng katauhan ni Dave magpakailanman. Oh, anong oras ang shooting mo bukas? Tanong ni Dave. Wala akong shooting sa umaga. Nagsisimula ako sa hapon. Ano ang nasa isip mo? Bilang senior mo mula sa iisang kumpanya, syempre, gusto kong bumisita sa set ng bago mong palabas para suportahan ka. Walang maisagot si Luna, malinaw na may lihim siyang motibo. Kinabukasan, dahil hapon pa ang shoot ni Luna, dumaan muna siya sa studio. Kung may mas mahabang oras siya, gusto niyang mag-isip ng paraan para makipagkita sa taong namamahala sa SF. Dati, ilang ulit na rin siyang hindi nagtagumpay na makipagkita sa kanya, kahit ilang beses na siyang nakipag-ugnayan, at noong nakapagsimula na silang magtakda ng appointment, inconvenient na lang na lumabas ng bansa para sa trabaho ang tao. Nang sa wakas ay nakapaghintay na siya sa kanilang pagbabalik, abala na naman ang lahat sa kani-kanilang gawain. Handa na si Luna na mag-isip ng paraan para alamin ang schedule ng kabilang partido, tapos doon na siya pupunta at hahanapin sila. Sa proposal na matagal na niyang inihanda, kailangan niyang maipasa ito kahit isang beses lamang sa taong iyon, anuman ang mangyari. Pagdating niya sa studio, agad niyang tinawag si Momo. Momo, nahanap mo na ba ang tungkol sa bagay na pinasuri ko sa iyo kahapon? Oo, sa umaga, nandun si Director Peyton sa golf course sa western suburbs. Sige, naiintindihan ko. Binuksan ni Luna ang kanyang laptop at muling inayos ang proposal. Nakapangisi si Harry sa nakita niya. Ibinalik niya ang draft sa lamesa at lumapit. Boss, paano kung ako na lang ang pumunta ngayon? Hindi ka ba magkakaroon ng shoot ngayong hapon? Kung aalis ka ngayon papuntang west tapos babalik agad sa set, masyado kang mapapagod. Walang problema, sinabi ko na sa'yo na hindi mo na kailangang intindihin ang lahat ng to. Mag-focus ka na lang sa mga design mo. Hinaplos ni Luna ang balikat niya, tapos naghanda ng umalis. Kinuha niya ang bag at papalabas na ng may mahinahong boses na mula sa cubicle sa tabi niya. Sayang lang ang enerhiya. Si Winnie ang nagsalita. Nagalit si Momo nang marinig niya ito. Ito ang kanilang pagsisikap na pangalagaan ng studio at hindi naman nila hiniling ang tulong niya, pero hindi naman niya kailangang pahinain ang kanilang sigasig, hindi ba? May nagbago sa mga mata ni Luna. Agad niyang ibinaba ang kanyang bag at hinayla ang isang upuan para umupo sa tapat ni Winnie. Master, bigyan mo ako ng linaw gamit ang iyong payo. Tumangala si Winnie at nakitang nakasandal si Luna sa harap niya at agad siyang nabigla sa mga mata nitong mausisa. Sa mga karaniwang sitwasyon, ang mga ganitong salita sa ganoong tono ay makakasakit sa karamihan ng mga tao. Kadalasan ay hindi sila masaya, at posibleng magsimula pa ng away. Total, mahina ang ugnayan sa pagitan nila at walang pundasyon at napakadaling magdulot ng alitan sa pagitan nila. Hindi maiwasang magulat si Luna sa inasal niya. Ang totoo, simula nang pumunta siya rito, maraming beses na siyang nagulat. Noong una, nang ipadala siya rito ni Freya Lynchburg, balak talaga niyang tapusin ang kanyang misyon at pagkatapos ay umalis. Ayaw niyang gumawa ng anumang hindi kinakailangan. Napakaraming mga kilalang tao tulad ni Luna na nagsimula ng sarili nilang studio at gumawa ng sarili nilang brand, pero puro paglalaro lang ang ginagawa nila. Lahat sila ay walang laman at arrogant at hindi niya kailangang pasayahin ang mga taong iyon. Naisip niya na ganoon din si Luna, kaya pinanghawakan niya ang prinsipyong, mas kaunting komplikasyon, mas mabuti, at hindi ang maghangad ng kredito kundi ang walang pagkakamali. Ayaw niya ring mag-aksaya ng labis na enerhiya sa ganoong lugar. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, labis siyang ginulat ng babaeng ito. Sa kabila ng katotohanang hindi siya propesyonal sa maraming aspeto at ang negosyo ay maraming beses nang nagbago, patuloy siyang natuto at patuloy na umuunlad. Marami siyang sariling pananaw habang si Harry naman ay halos itinuturing ang karerang ito na parang buhay niya.
Maging si Momo ay may malaking pagmamalaki para sa studio. Sa ganitong kapaligiran, hindi niya ito napansin mismo ngunit hindi niya namamalayang binabago na niya ang paraan ng pagtingin niya sa mga bagay-bagay. Kanina, kahit hindi pa nakakapag-compute ng impormasyon ang utak niya, kusang loob na lang nagre-react ang katawan niya pero ngayon, ipoproseso na niya ang mga iniisip niya bago kumilos. Kahit medyo nabigla siya, pasok pa rin ito sa inaasahan niya. Sa sandaling iyon, habang nakaharap siya sa mapagkumbaba at sabik na titig ng dalaga, sa wakas ay nasabi ni Winnie, ang mundo ng commercials ay iba, mas pinapansin nila ang panlabas, hindi ang panloob. Mas gusto nila ang kumikislap na bagay na walang laman sa loob. Hindi matatapos ang mga business deal sa pamamagitan ng tiyaga lamang, ang mga ginagawa mo, sa panlabas, nakikita lamang bilang pang-aabala. Mabilis na kinuha ni Luna ang kanyang notebook at nagningning ang kanyang mga mata. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para mapuko ang interes ng taong namamahala sa SF para maisali nila ang brand natin sa retail? Pinagmasdan ni Winnie ang anyo ni Luna na tila isang masigasig na estudyante at umubo ng bahagya. Imposible ito sa ngayon. Ang ganitong klase ng kumpanya ay may malakas at matibay na kakayahan, at siguradong hindi nila tatanggapin ang brand natin para ilagay sa retail. Kahit perpekto pa ang proposal mo, maling kliyente ang pinili mo, sinusubukan mo lang ang imposible. Wala pa tayong maliliit na kliyente, tapos aasahan mo ng bigla ang tagumpay sa pag-uusap ng retail sa mga nangungunang kumpanya sa industriya. Hindi ito makatotohanan. Nakinig si Luna habang nagmumuni-muni. Tumpak na tinukoy ni Winnie ang kanilang problema. Marahil dahil nagtagumpay sila kay Freya noong nakaraan, sa ilalim ng kanyang kamalayan ay naitakda ni Luna sa sarili niya ang isang labis na mataas na layunin. Sa huli, may pinag-aralan siya at ginamit ang talino sa kaso ni Freya. Gayunpaman, hindi siya maaaring umasa sa swerte at pagkakataon sa bawat pagkakataon. Nang makita niyang naintindihan ito ni Luna, nagpatuloy si Winnie, base sa kasalukuyang sitwasyon ng studio, hindi angkop na humanap tayo ng malalaking korporasyon tulad ng SF para sa kolaborasyon. Sa posisyon natin ngayon, ang pinakaangkop na mga katuwang sa kolaborasyon ay ang mga socialite na iyon. Kabanata 459. Ngayon, ang tanong ay, paano natin matutuklasan ang merkado ng mga sosyalista? Tanong ni Momo. Maghanda ka ng 10 pares ng damit para sa akin. Ako ang baalang ipamigay ang mga ito, sabi ni Winnie. Ano? Agad na nanlaki ang mga mata ni Momo. Ipamigay, ipapamigay sila. Oo. Ang studio natin ay para sa kita, hindi para sa kawang gawa. Hindi ba't wala tayong makukuhang pakinabang sa pamimigay ng mga ito? Mukhang gulat na gulat si Momo, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala kay Winnie. Akala niya ay may magagandang ideya si Winnie. Kalokohan ito, hindi ba? Maya-maya, isang nakakahiyang sandali ng katahimikan ang bumalot, at tumingin si Luna kay Harry at nagtanong, ilang set na ba ng mga dekalidad na customized na piraso ang meron tayo ngayon? Eksakto 10 piraso, pero handa na ang mga ito para ilabas bilang isang bagong produkto, sagot ni Harry. Agad na sinabi ni Luna, kung gayon, huwag muna natin itong ilabas. Ipasa natin ito kay Director Roosevelt. Bahagyang tumanggo si Winnie, pagkatapos ay tumingin kay Harry. Kailangan ko ang detalyadong impormasyon tungkol sa material at konsepto ng disenyo ng bawat set ng damit. Habang kinakausap ni Winnie si Harry, mabilis na hinailan ni Momo si Luna palayo at hininaan ang kanyang boses para sabihin, Miss Luna, sobrang delikado ito. Binilang ko na, ang kabuuan ng mga damit ay aabot sa ilang libo-libong dolyar. At nagamit na natin ang lahat ng pinakamagandang materyales at kalidad. Kung hindi tayo tatanggap ng anumang bayad at ibibigay lang natin ito, lahat ng kita sa panahong ito ay kailangang gamitin para tustusan iyon, at malamang ay magdudulot ito ng bitik sa capital chain. Kung gagamit ka ng iba, huwag mo silang pagdudahan, ngumisi si Luna ng bahagya, pagkatapos ay sinabi niya ng may pagnangalit, isa pa, kailangan mong gumastos para makamit ang iyong mga layunin. Matagal niyang hinintay ang araw na si Winnie ang magkusa na kumilos sa studio, kaya paano niya bibitawan ang magandang pagkakataong ito? Kahit na mabaigo ito, tatanggapin niya ang kanyang mga pagkakataon. Bukod pa riyan, hindi niya inisip na mabibigo siya. Nabanggit ni Winnie na siya ang mamamahala sa pamamahagi ng mga ito, na nangangahulugang gagamitin niya ang sarili niyang mga koneksyon para sa studio. Ang kanyang mga koneksyon ang pinakamahusay na sandata ni Winnie. Nang makita ni Momo ang determinado at may kumpiyansang pananaw ni Luna, natural lang na tumigil siya sa pagpapayo rito. Naghahanda na ng mga damit si Harry kasama si Momo nang biglang dumiretso si Luna papunta sa kanila. Oh, sandali, hoy, mga baby ko. Hayaan mo akong magpaalam sa kanila sa huling pagkakataon. Naguluhan si Momo. Masyado siyang prangka kanina kaya halos akala niya wala siyang pakialam at kahit kaunti ay hindi sumasakit ang puso niya. Nang makita ni Winnie ang malungkot na ekspresyon ni Luna, ngumiti siya at kasabay nito, nakaramdam siya ng tuwa. Hindi pa rin nasa pinakamayamang bahagi ng kanyang buhay si Luna, at halos kabuuan ng kapital ng studio ang nakalaan sa mga damit na iyon, ngunit pinili niyang magtiwala kay Winnie nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos magpaalam ni Luna sa magagandang damit, bigla siyang napaisip muli. Sandali lang, Director Roosevelt, may kaibigan ako na sobrang pretty at cute. Siguradong babagay ang identity niya sa posisyon ng studio natin. Pwede mo ba akong bigyan ng isang set para maipasa ko sa kanya? Tumanggo si Winnie. Siyempre, ikaw ang boss.
Ako nga ang boss, pero ikaw ang parola. Matapos matanggap ni Luna ang kanyang pagsang-ayon, masayang pumili siya ng isang buhay at kabataan na damit mula sa mga available na set. Naisip niya, talagang babagay ito sa Molly ko. Sa totoo lang, napakamahal nito, arg. Hindi ko talaga hahayaang samantalahin ito ng mga tagalabas. Ang dekalidad na produkto ay hindi nangangailangan ng advertising. Sa halip na maghintay, sila mismo ang nagpakita ng inisyatiba para hanapin ang mga taong babagay sa kanila. Dahil sa kombinasyon ng mga talento ng Spirit, prestihiyo ni Freya Lynchburg, at ang huling haplos sa anyo ng mga koneksyon ni Winnie Roosevelt, ang posibilidad na manalo sa sugal na ito ay medyo positibo. Tinapik ni Luna ang balikat ni Harry. Riri, kinuha ang mga anak mo. Masakit ba ang puso mo? Pagkatapos ng lahat, ang mga damit na ito ay pinagsama-sama stitch by stitch ni Harry at ng higit sa 10 profesional na manggagawa. Naalala niya na sa isa sa mga outfits, ang simpleng pagtatahi ng metallic ornament ay umabot na sa 7 araw. Sa panlabas na anyo, hindi mukhang mabigat ang loob ni Harry. May tiwala ako sa iyo, boss. Bukod pa roon, kung wala siya, hindi pa nga ito mag-e-exist, siya mismo ang tunay na may-ari ng mga damit. Sa tulong ni Winnie, mas nakahinga ng maluwag si Luna, kaya dumiretso siya sa set pagkatapos ng tanghalian. Para mas madali siyang makagalaw, nanatili siyang nakabalat kayong lalaki. Katatapos lang din ng tanghalian ng mga tripulante kaya nagpahinga muna sila sandali. Kahit ikalawang araw pa lang, may maliit na grupo na agad na nabuo. Sila Yurik, Nolan, at Roxanne ay magkakakilala at palaging magkasama. Dahil si Axel ay hindi galing sa Film Academy at hindi nakasign sa anumang kumpanya, nanatili siyang nag-iisa sa isang sulok. Nahigit pang ipinapakita ang kanyang mas tahimik at reclusive na personalidad. Paminsan-minsan ay lalapit ang ibang mas maliliit na karakter para makipagkwentuhan, ngunit kapag hindi siya sumagot, tumitigil na rin sila sa pagtatangka. Senior, nandito ka na. Nakita ni Roxanne si Luna mula sa malayo. Nasa kalagitnaan siya ng pakikipag-usap kay Nolan, pero iniwan niya ito at mabilis na lumapit sa kanya na parang isang maliit na ibon. Hoy, hoy, hoy. Isang gabi pa lang silang hindi nagkita, ano ba ang meron sa pananabik na yan? Ah, gumising ka, Roxy, babae yan. Pero, kakaiba talaga ang aura ni Luna, lalo na sa paraan ng pagtrato niya sa mga babae kahapon, komportable siyang kasama, kaya naman kahit sinong babae ay nakakaramdam na parang tinatrato sila ng may halaga. Nang makita niya ang hinihingal na batang babae na papalapit sa kanya, ngumiti si Luna. Ma'am, kumain ka na ba? Kumain na ako. Ang humble ni Director Dan, ang sarap ng takeaway ng crew kaya samobra na naman ang kinain ko. Tinapon ni Roxanne ang kanyang tiyan at bamulong. Ha, huwag kang mag-alala, hindi ka naman mataba. Talaga, talaga. Ma'am, ayos lang kahit medyo mataba ka, mas cute ka siguro kung ganoon. Oh gosh, hindi pwede. Nahihiyang tinapon ni Roxanne ang kanyang mukha. Mukhang gusto niya talagang pakasalan si Luna. Sa hindi kalayuan, muntik nang basagin ni Nolan ang bote ng mineral water niya. Hoy, ano ba ang maganda sa lalaking yan? Ang sweet lang niya magsalita. Alam niya kung paano manligaw ng mga babae. Napaka-ipokrite niya. Sa sandaling iyon, isang babaeng walang kamalay-malay ang pumasok at nagsabing, paano kung manligaw siya ng mga babae? Hindi ba't ang manligaw ng mga babae ay isa sa mga pinakasimpleng kasanayang dapat taglayin ng isang lalaki? Tama ka, pero, may mali dito. Babae naman siya, bakit ganun siya makipaglaban para sa mga rice bowl natin? Sobra na ang kompetisyon. Hindi ba, Yurik? Lumingon si Nolan kay Yurik na nasa tabi niya. Hindi nagsalita si Yurik dahil nakatutok ang pansin niya sa script at hindi niya narinig ang sinabi nito. Hindi nakapagsalita si Nolan. Naawa siya sa lalaki, mukhang napakalupit ng pagpapahirap kahapon. Biglang naging seryoso si Yurik, kaya naman nakaramdam siya ng matinding pressure. Bukod kay Yurik, isa pang taong may hindi kilalang potensyal ay ang pangalawang bidang lalaki, si Axel. Hindi pa nababanggit ng lalaking ito ang kanyang pangalan at nagtataka sila kung kumusta na ang kanyang husay sa pag-arte. Kahapon, brutal na pinahirapan si Yurik, kaya hindi rin magiging madali ang sitwasyon ng lalaking ito ngayon, di ba? Anong eksena ang kinukunan ni Axel kasama si Luna ngayon? Bulong ni Nolan habang binabaligtad ang script. Nakuha ko. Scene 28, wow. Talaga ngang, kissing scene. Kahit na sa huli, hindi naman talaga sila hahalik, hahaha Yurik, may mag-aalaga sa iyo sa ilalim. Ang eksena na kinukunan ni Axel kasama si Luna ngayon ay kissing scene. Paano niya hahalikan ang isang lalaki? Patay si Axel. Kabanata 460. Kahit babae si Luna, kapag nakasuot siya ng damit panlalaki, hindi mapapansin ng lahat ang pambabaeng bahagi niya. Kaya nga, pwede bang gumanap ng maayos si Axel sa eksena kung ganitong isipin na si Luna ay kahawig ng totoong lalaki? Marahil ay medyo nag-aalala rin si Daniel na baka hindi rin maganda ang maging reaksyon ni Axel mamaya, kaya tinawagan niya ito para pag-usapan ang tungkol sa eksena. Ang totoo, ang sobrang husay ni Luna sa male disguise ay naging isang issue rin. Nabalitaan din ng iba na magiging interesante ang susunod na eksena, kaya agad silang na-excite at anabangan ang pagsisimula ng shooting. Sa katunayan, may ilang Fujoshi na tuwang-tuwa at nagtatatalon. Sa kabilang banda, binubuklat ni Roxanne ang kanyang script at halatang nagtatampo. Nakakainis, may kissing scene pa pala si Axel at si Senior ngayon.
Bitawan mo na si Senior at hayaan mo akong gawin ito. Sa pelikula, bukod sa matalik na kaibigan ng female lead na si Zia Callahan, na alam agad mula sa simula na babae ang female lead, ang unang nakapansin nito ay ang second male lead na si Nikolai Knowles. Nang mapansin niya ito, unti-unti siyang nakaramdam ng kakaibang emosyon para sa kanya. Gayunpaman, alam niyang may gusto ang bidang babae sa kanyang mabuting kaibigang si Jaren, kaya ang personalidad ni Nikolai sa script ay isang taong may matinding tunggalian. Maraming eksena na puno ng titig at ang pagganap sa mga ito ay malamang na mas mahirap pa kaysa sa mga eksena ng bidang lalaki. Naghahanda ang mga crew para sa shooting nang biglang may sumigaw sa karamihan, Dave, Dave Thompson. Sino? Dave Thompson. Nasaan? Nasaan siya? Doon, yung taong pinapasok lang ng assistant ng director. Nako, si Dave ko talaga yan. Ang gwapo-gwapo talaga ni Dave ngayon. Pero bakit pupunta si Dave ngayon? Malamang para bumisita sa shooting, narinig kong may malapit siyang relasyon kay Brother Lo. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang grupo ng mga babae na nakapalibot sa kanya habang naglalakad siya palapit. Hindi nakapagsalita si Luna, talagang dumating ang lalaking ito. Hindi lang iyon, suot niya ang Spring and Summer Series embedded satin aviation jacket ni Neil na may kasamang itim na pantalon, pinares sa isang CH gold chain at pink na singsing, at ang obsidian stud earring ay bahagyang kumikinang sa kanyang earlobe. Sa paraan ng kanyang pananamit, dapat ay may red carpet siyang inihanda para sa kanya. Bumisita lang siya sa isang shooting. Kailangan ba niyang manamit ng ganito kabungga? Dahil sa pagdating ni Dave, medyo nagkagulo ang mga kasama, ang ilan ay humingi pa ng kanyang lagda at ang iba naman ay humingi ng litrato. Mapagbigay si Daniel, binigyan niya ang mga babae ng 10 minuto para habulin ang kanilang paboritong artista. Kahit na marami na silang nakitang artista habang nagtatrabaho sa industriyang ito, hindi pa rin nila napigilan ang tukso ng kagandahan. Lalo na't may isang taong kaakit-akit tulad ni Dave. Roxy, hindi ka ba pupunta roon? Nagulat si Luna nang mapansin niya na kahit tumatakbo palapit ang mga crew member at ilang aktres kay Dave, hindi ito pinansin ni Roxanne. Tumingin si Roxanne kay Luna nang marinig niya ito at agad na nagpahayag ng kanyang katapatan, Senior, isa akong diehard fan mo. Kahit na napakagwapo ni Dave, hindi ko siya titingnan ng 2 beses. Isa pa, hindi naman siya ganoon kagwapo, malayo siya sa iyo. Pagkasabi ni Roxanne, isang anino ang bumangon sa ibabaw niya. Isang malakas at malungkot na boses ng isang lalaki ang narinig sa itaas ng kanyang ulo, Dave, Senior Dave. Agad na umatras si Roxanne ng ilang hakbang. Anong, sinabi mo? Hinubad ni Dave ang kanyang salaming pang-araw at nagtanong, ang kanyang mga mata ay parang mga generator ng kuryente. Talagang isang natural na bituin si Dave. Nagniningning ang buong katawan niya at ang aura niya ay lubhang nakakasakit, kaya walang sino man ang maaaring hindi siya pansinin. Bata pa rin si Roxanne, at nang biglang lapitan siya ni Dave na may buong charisma, agad namutla ang maliit na babae at namula ang kanyang mukha. Sa isang banda, sinabihan siya ng kanyang katwiran na pigilan ang sarili bilang isang diehard fan, ngunit sa kabilang banda, ang tukso ng kagandahan sa harap niya ay labis. Nako, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Hindi niya maaaring pagtaksilan si Senior. Ma'am, hindi ako kasing gwapo niya. Sigurado ka? Kumislap ang kaakit-akit na mga mata ni Dave habang patuloy siyang nagtatanong. Ako, ang batang babae ay nakaramdam ng pagkabalisa at halos maiyak na. Sa likuran niya, gumalaw ang bibig ni Luna. Lumapit siya, iniabot ang kamay at inakay si Roxanne at marahang tapikin ang buhok nito, sa kaniyakap ito sa likuran para protektahan bago tinitigan si Dave ng masama. Pwede bang maging mas bata ka pa? Agad na naramdaman ni Roxanne na parang hinaplos ng simoy ng hangin ang kanyang mukha habang nagtatago siya sa likod ni Luna at labis na nahihilo sa kaligayahan. Nako, pinoprotektahan siya ng Senior. Ngumisi si Dave, saka umupo, mukhang puno ng hamon. Sino ang nagsabi sa babaeng ito na magsalita ng may kayabangan at maliitin ang kanyang alindog? Ito ay isang usapin ng mga prinsipyo, isang usapin na hindi niya matiis. Natural lang na alam ni Luna na may ganitong ugali siya, kaya umirap siya at sinabing, ang dami mo ng fans, tapos gusto mo pang makipag-away sa akin para sa isa lang. Wala ka bang hiya? Sumimangot si Dave, kaya mo rin namang makipag-away sa mga male celebrities para sa female fans. Ano ba ang ikinahihiya ko? Ngumisi si Luna, ang lakas ng loob mong sabihin na hindi mo pa naaagaw ang mga lalaking tagahanga sa mga babaeng celebrity. Habang pinapanood ng lahat ang dalawa na hindi sinasadyang nag-aaway sa unang pagkikita pa lang, hindi nila mapigil ang ma-excite. Ang isa ay mayabang at dominant, samantalang ang isa ay tamad at magulo. Ang dalawa talaga ay isang tunay na feast para sa mga mata ko. Talaga namang bagay na bagay sila sa isa't isa. Nakakalungkot lang, bakit ang male lead sa pelikula natin ay hindi si Dave? Tama, kapag magkasama ang dalawa, ramdam mo talaga ang love in the air. Parang deja vu lang ng isang perpetually angry Yuk at isang Bishi. Sa isang sulok, habang nakikinig sa usapan sa paligid, nanginginig ang mga kamay ni Yurik habang hawak ang script, at namutla ang kanyang gwapong mukha. Dahil palaging tinuruan siyang maging pangalawang Dave, napanood na ni Yurik ng paulit-ulit ang lahat ng recordings, TV shows, at pelikula na pinagbidahan ni Dave, iniisip na kahit hindi niya maabot ang buong 100% ng inaasahan, maaari niyang makuha kahit 70 o 80%.
Sa kanyang pagkadismaya, ngayong nakita na niya si Dave ng malapitan, napagtanto ni Yorick na biro lamang pala ang kanyang kumpiyansa. Agad na parang nahulog ang buong puso niya sa isang nagyayelong silid. Sa tabi niya, hindi rin napigilan ni Nolan na murahin ang sarili. Sa pagitan ni Yorick at Dave, ang agwat sa pagitan ng dalawa ay tunay na napakalaki. Alam naman ni Luna na nakatali si Dave sa management company ni Yorick para sa marketing at matagal na siyang hindi masaya. Ngayon, sa wakas ay lumitaw siya para bawiin ang kanyang posisyon. Tumayo si Luna, hinaplos ang balikat niya at sinabi. Magsushoot na ako ngayon, malapit ka na bang matapos? Huwag kang makaapekto sa shoot namin. Alam ko, ano ang susunod mong eksena? Kasama ba ang lopong iyon? Hindi, kasama ko ang second male lead, isang kissing scene. Kanina, nakataon ang tingin ni Dave kay Yorick, ngayon lang niya napansin kung sino ang gumaganap bilang second male lead. Hindi kalayuan sa gitna ng set, kinukwento ni Daniel kay Luna ang eksena. Bukod sa dalawa, may isang binata na tahimik na nakatayo roon, na parabang bahagi ng background lang dahil sa karaniwang itsura at charisma niya. Hanggang sa pumunta sina Luna at Axel para magpalit ng damit, dali-daling nilapitan ni Dave si Daniel at tanong. Old Winston, bulag ka ba? Pinili mo ang gaya niya para maging second male lead. Ikaw ang bulag, magaling ang pag-arte niya. Sagot ni Daniel nang walang pakialam.